Mayroong pag-uusap sa ngayon na nangyayari sa pagitan ng NBA at ng YouTube mga idol patungkol sa proposisyon ng NBA na $1.2 billion na kontrata bilang bayad sa pagpapalabas ng YouTube sa mga laban ng NBA for 29 NBA teams. So madaling salita, nagpapabayad ang NBA sa YouTube ng nasa $1.2 billion bilang kapalit sa pagpapalabas naman ng YouTube sa mga laban ng NBA sa kanilang platform. Grabe maganda to dahil for the first time ay mayroon tayong makikitang mga laban sa YouTube na libre. Basta may load ka lang, mayroon ka lang wifi, pwede ka nang manood ng mga laban sa YouTube ng NBA. At para naman sa YouTube mga idol, makakapera sila dito kung saan magdedeman sila ng malaking bayad sa mga advertisement. Dahil syempre NBA yan, maraming manunood, so tataas yung kanilang views and therefore mataas yung exposure ng kanilang mga brand, ng kanilang mga produkto. Kaya makakagawa rin po ng maraming pera ang YouTube. And idagdag ko lang mga idol na yung 1.2 billion ay sobrang liit lang nun kumpara sa kinikita ng YouTube. Alam nyo ba, noong 2025 ay nakalikom po ng nasa 60 billion na revenue o kita ang YouTube sa kanilang platform. Galing sa mga ads at sa mga subscription, kabilang na ang $40.4 billion. Kaya yung inihingi ng NBA na nasa $1.2 billion ay katiting lamang yon sa YouTube. At yun ho'y nasa 2% lamang ng kanilang kinikita. So definitely, sa madaling salita ay afford ng YouTube ang deal na ito. So nabanggit doon mga idol na 29 teams lamang, hindi po 30. So mayroong isa na hindi ipapalabas doon. Yun po yung sa Toronto Raptors dahil meron po silang Canadian broadcasting rights at yun ho'y long term. Exclusive lamang po yun sa Rogers Communication. So bawal po yung ipalabas sa YouTube. Kaya 29 teams lamang. Pinalabas naman sa Enes Kanter Freedom mga idol sa laban ng Sky at Fever sa WNBA pagkatapos na magsagutan sila ng isang gwardyang si Natasha Cloud mga idol. Grabe, napakataas nitong si Enes Kanter Freedom mga idol kumpara dito sa mga nakapalibot sa kanya. Hindi mo talaga akalain na minsan sa mga laban sa NBA ay parang maliliit sila. Pero dito makikita mo talaga na sobrang taas nitong si Enes Kanter Freedom. 6'10" ang kanyang height pero kitang-kita mo na sobrang taas niya na. Kaagad naman pong naghiyawan ang mga fans ng WNBA nang ma-eject o mapalabas itong si Enes Kanter Freedom. Dahil syempre kabilang siya sa mga mainit na pangalan na tumutulig sa rules ng WNBA na nahihirapan silang makilala kung ano yung legitimate na definisyon ng isang babae para maglaro sa kanila. So napakasimple lamang mga idol. Kung babae ka, babae lang talaga dapat yung makakalaro. Dapat walang lalaki dyan. Sa ngayon, atin itong babantayan, ating titignan kung makakapasok ba sa WNBA draft itong si Enes Kanter Freedom. Dahil sa kanyang paniniwala, yung rules daw ng WNBA, kung i-declare mo raw yung sarili mo bilang babae, sapat na raw yun para sa WNBA.